3 days yun. Bacaan nyo! Bacaan nyo! Saan yung ano? Oh! Ay, grabe! Itong torture chamber na to, dito pala pinupugutan daw, pinapahirapan yung mga Pilipino. So, hindi ko nakikita sa torture chamber to, baka mamaya may kumatak sa akin. Ito yung nangyari ng deathmatch. Nagulat ko lang. Lapit ka na. Besh! Naalala niyo na nagbagyo tayo? Di ba may sinaut-out ako? Ayun, wala. So, lahat ng pagkukulang ibibigay nyo. Tayo sword ni Voltes 5 ha? Hindi, ni Pedro Penduko, tsaka ni Panday. No, mababash ka pag di totoo yun ha. Hindi, ikaw nagsabi. Ayun na, nakarating na tayo sa arko ng Bagak, Bataan. Si Papa Jack ang bahala sa kwela para lahat ay masaya. Huwag kang matakot na magmukhang Good morning mga master. Alas 4 ng umaga, nagka-aperya kagad. Ngayon, pupunta tayo ng Bataan. Okay, kasama natin si Besh Eric at Besh Joak. Okay, samahan nyo kami. Tayo ay maglalakbay, magtutour, at magbe-beach. Sana. Natin kung ilang oras. Right? Hindi ko dala yung GoPro eh. Let's go! Ayun na! Nagsama-sama na yung mga malalakas. Malalakas kumain. Time check, 4:30. Si Eric, si Besh Joam. Ayan, kilala nyo na si Besh Joam. Nakasama natin sa Baguio. Ngayon, pupuntahan naman natin yung Balanga, Bataan. At mag-iikot-ikot tayo doon sa ating historical places at ating mga resources places. Okay, samahan nyo kami. Let's go, let's go, let's go. One eternity later. Mainit na hindi mainit. Oy! Oy! Ayun na. Ayun na. Oh, kain muna tayo. At ayun na nga, Beshi, oh. Oh, kakain tayo. Ang order ni Beshi ay pares na puro litid. Tapos, sarap yung pang-high blood. So, dito na nga pala tayo sa ano, sa Mars. Malayo na to eh. Pagod na kami. Nagpahinga muna kami, kakain na kami. Sobrang pagod namin, alam niyo, sobrang pagod namin. Pakiramdam namin na may iwalay na yung kaluluwa namin sa aming mga katawan. Ngayon, pagod na yan, oh. Kita niyo ako, lakas ng hilig ko eh. Ako rin, hindi ka rin kumusta yung kapagod ko eh. Kaya ako may huminto, actually kasi pinupuliit na ako. Kasi yung takbo kasi kanina, inaabot ng 80, 90. Sabi ko doon sa driver ng bus, sabi ko daan lang ako, natutulog ako eh. Dulikit ako sa upuan. Grabe, sakit. Saan na ba tayo, Besh? Balanga. Balanga City. Orani. Balanga na to. Balanga. Balanga ba? Balanga talaga. Balanga. Napakabalanga mo. Balanga na pala tayo. So ngayon, target natin, diretso tayo ng Bagak. Maghahanap tayo ng beach. Pero bago yung pupunta muna tayo sa ano, sa mga heritage. War Museum. Oo, sa mga heritage. Diba? Tapos, gusto mo mapuntahan natin yung sinasabi ni Alex na ano, Batanes? Pwede. Bagak. Diba? Sige. So ngayon, yan namin. Tapos, mula sa beach, mula dito, hindi namin kung ano kalayo yung beach. Sabi mga 1 hour lang daw eh. Alak nga marami ng beach. Ni brother namin eh. Bataan Loop. 3 days yun. Bataan Loop! Bataan Loop! Ano? Paano? Kain muna kami ha? Takits. Sarap yan. Best, sarap yan. Unang subo. Yan, ganda ng shot mo. Best yun. The perfect. O, tayo. Basta papaaling natin, Best.
Alta press. Tapos taas. You know, slow motion pa. Habang naglalakbay kami papunta sa aming destinasyon, nakita ko ang ganda ng Bataan. Hindi lang pala magagandang beach, magagandang tanawin ang makikita mo at ino-offer nila sa'yo. Dahil kung hindi yung mga ruins nila, pati pagdating mo sa city, makikita mo na na-preserve nila kung ano yung kanilang history. At makikita nyo rin dito, organisado ang kanilang city. Ang totoo, habang naglalakbay kami dito, hindi ko naramdaman na nabubore ako. Kasi ine-enjoy ko yung mga lugar na pinupuntahan namin. Lalo-lalo na to. Habang papunta kami dito sa museum, excited na akong makita kung ano-ano yung mga materyales na napreserba nila. World War II Museum. Papasukin natin yan. Pwede ba tayo pumasok? So, ayun na nga mali tayo ng daan. Pinapaikot ngayon tayo. Pinapaikot tayo sa may pineapple. Hindi, sa may pine tree. Okay? So, lakad-lakad tayo. Ito yung Balanga Elementary School. Together with Beshi Joam and also si Eric, right? So, papasukin natin ang World War II ng Bataan. Kasama to sa IT natin. Lakad. Mainit. Mainit na malamig. Yung araw, hindi full blast. Alas 10 na umaga pasada. Eto na Hindi pa sila Andres Bonifacio Wala ba siya dyan? Ba't kamukha niya isa? Ito na yung World War II Museum. So ngayon, papasukin natin tong World War. Tingnan natin kung makakapasok tayo. Baka mamaya hindi naman tayo makapasok. Diba? Let's go. So dito, pagpasok nyo, may entrance. Pagka student, magkano? 20. 20. Kapag ka taga rito, 40. Senior. Dapat. Di pa ako senior. Diba? So dahil others kami, Visitors tayo. Visitors pala, others visitor, 50 pesos. Okay. Itong kasama ko may discount to. PWD. Taga saan po kayo, sir? Taga Batangas po. Mga bikers na yun. Di ba? Quezon City pa. Quezon City pa. So, register dito. Papa Jack o? Papa Jack na lang. Subscribe. Vlogger din po ba kayo, sir? Opo. Napagkamalan lang na vlogger. Apo. Diyan po. Dito. Dito? Dito. Ako na po yung ilaw. So, yun, grabe yung water gun na yun. Ang ganda nun, Hindi ba water gun yan? So, welcome to the world of rock. Okay? So, welcome mga sir, ma'am. Ang kagandahan po dito sa museum na to, ma'am, sir, kung makikita nyo po, sa left and right natin, andyan po si Jose Rizal at si Emilio Aguinaldo. Wala pala dyan. General Basilio Valdez. Sabi naman niya. So, ito yung mga makikita mo sa museum, mga master. Yan. Matapos ang aming kulitan, nagpasya na kami na pumasok sa loob at tingnan kung ano-ano nga ba yung mga materyales na makikita namin mula sa museum na ito. Nakakamanghang makita na lahat ng mga gamit ng gera kahit papano may naitabi sila. Dahil sa copyrighted, hindi namin nilagyan ng audio ang ilang mga footage na nakuha namin. Dahil nga naman para yung iba makarating daw at puntahan ang lugar na ito. Napakarami mong makikita. Kung minsan nga kinikilabutan ako dahil pag nakikita ko ang mga gamit na ito, masasabi ko na mapalad pa rin pala tayo
na kahit papano hindi natin inabutan ang World War. Dahil kung makikita nyo mga master, yung mga tao na naghirap at yung mga taong inabot ang World War, talaga namang masasabi mong pinahirapan sila nung mga panahon na yon. Sa museum na ito mga master, makikita mo ang ilang mga gamit. Actually, hindi nga ilan. Dahil napakaraming gamit na ginamit ng mga Pilipino at ng mga Hapon. Mula sa sombrero, baril, damit, at maging pera nung mga panahon na yon. Galing dito, may pera din, oh. Oh. Grabe, oh. Valentine's Day, ibig sabihin ng DE-Day, oh. Tapos yung mga helmet. Yung helmet dito, astig, oh. Grabe, oh. Talagang old school. Matapos namin puntahan ang museum, pupuntahan naman namin ngayon yung torture chamber kung saan pinapahirapan daw ang mga kapwa nating Pilipino na nahuhuli ng mga Hapon. Ito yung torture chamber. Opo, siya po. As is yan, te. Opo, yan po talaga. Ng mga Hapon. Opo. Yan po sa taas yung 1932. Sa 1932 torture chamber. Hindi kami multo na yan sa loob. Basta nakakas po. Hindi, bakit ako sisilip? Meron ba? Bes, pagkahinatak ako, ah. Papaluurin mo din yan. So, hindi ko nakikita sa torture chamber to, baka mamaya may kumatak sa akin. Ano daw ginagawa dito, te? Pinapugutan ng ulo yung mga Hapon. Ito ng mangga doon sa may harapan. May binibigte. World War din po. Opo, dyan. Ang kasi, itong torture chamber na to, dito pala pinupugutan daw, pinapahirapan yung mga Pilipino. So, yan. Yun po yung nasa harapan. World War II yan, World War II. So, dito, pinupugutan, pinapahirapan, pinapatay yung mga Amerikano at Pilipino, te, ng mga Hapon. Mga prisoner of war. Mga prisoner of war. So, ngayon, tapos na tayo sa isang museum, sa World War II Museum. Pupunta naman tayo ngayon sa Skylight. Lahat tayo, Skylight. Ano ba yun? Isang ano rin yun, isang heritage din yun, kung saan matatagpuan yun. Dito sa may kakabaan lang din ito yun. Kalimutan ko yung lugar kung saan. Hey, Mark, ano masasabi mo sa... Ang gulat ko, love ka na. Ha? Ayos naman. Nakasubaw ka. Pati Parang sa ilungot, kitang-kita dyan, ah. Parang nako-conscious ka sa camera, Bes. Bes, Ha? nag-shoutout ka daw ba siya, Bes? Wala. 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 Naalala niyo na nagbagyo tayo, di ba may sinautout ako? Ayun, wala. Wala na. Wala, babalik yan. Alam nyo, ano lang yan eh. Hindi makukompleto ang ang buhay natin kapag may kulang sa atin. So, lahat ng pagkukulang ibibigay ni Lord yan. Sa tamang oras, tamang panahon, tamang paraan. Okay? Just stay there, sit back, and relax. Sabi nga ni Lord, diba? Ako bahala sa'yo. Nagpatuloy nga ang aming paglalakbay at ngayon papunta na kami sa Flaming Sword na kanilang tinatawag. Excited na ako makita kung ano nga ba yung Flaming Sword na yon. Along the way, sobra akong nag-e-enjoy sa nakikita ko dahil unang-una bago sa akin ang lugar na ito. Pangalawa, yung experience na mararanasan ko papunta sa aming pinupuntahan. Matapos ang ilang minutong kwentuhan at kulitan sa wakas. At ayun na nga, oh. Dito na tayo sa Flaming Sword.
Flaming sword. Ano nga ba significance ito, sabi ni Beshi? Yan yata yung sword ni Voltes 5. Di, ito yata yung ginamit na sword ni Yamashita? ni Pedro Penduko, tsaka ni Panday. Pala yun. So, ito yung flaming sword na sinasabi nila sa Bataan na ginamit daw ni Pedro Penduko tsaka ni Panday. Ba yun, Besh? Oo, bababash ka pag di totoo yun, ha? Hindi, ikaw nagsabi. Okay, so tapos na to. Picture lang kami, tapos let's go na tayo. Ito nga pala ang aming mga dalang bisikleta. Itong aking XC Touring, itong Seaboard na gravel, at itong touring bike ni Beshi na Haro. Okay? So, let's go. So, ngayon na nga, pupunta na kami ngayon sa last destination namin, Bataan, Batanes. Batanes ng Bataan. Okay? So, ito tayo. Pinamapa lang conference lang. Okay, that way. Dire-diretso yan. Kasi may bundok na rin naman dun o baka yun na nga rin. No? So, after ng Batanes ng Bataan, diretso na agad kami sa Dagat. Sa Pit. Sa Beach Resort. Sa Beach. Alright, tara. Matapos ang picture-picture, ngayon, papunta na tayo sa Bataanes at sa beach resort ng Bataan. Kaya abangan nyo ang part 2 nito ha. Salamat mga master.